Mga kaganapan sa mundo ng boxing, Boss Toyo umaray kay Pacquiao. Umaray nga si Boss Toyo nang nagpasuntok siya sa kanyang braso kay Manny Pacquiao. Parang pitik nga lang yun ni Manny Pacquiao. Wala pa siyang buwelo at hindi pa kaliwa ang ginamit niya kundi kanan pa. Na alam natin na kaliwete pa naman si Manny Pacquiao. Ikinatuwa naman ni Pacquiao ang naging reaksyon ni Boss Toyo na sobrang nasaktan sa lakas ng suntok niya. Si Boss Toyo ay isang sikat na media influencer at nagtitinda ng mga malalaking alahas o tinatawag na bling bling at nagbabay and sell ng mga makasaysayang mga gamit. Habang ginagawa niya itong content, ang nagaganap na negosasyon sa mga customer niya. Si Manny Pacquiao naman ay kasagsagan ng paghahanda ngayon para sa kanyang exhibition fight, pero matinding bakbakan sa mabagsik na kapwa niya alamat. Pero mula sa sports na Muay Thai na si Buakaw Banchamek sa Thailand sa Abril, 1.5 billion pesos ang premyo ng mananalo sa kanilang bakbakan. Kaya todo ensayo ngayon sa Manny Pacquiao. Kasi dahil sa laki ng premyo, ay siguradong magtre-training din ng gusto itong si Buakaw Banchamek. Samantala, itong isa pa nating pambato, Raymart Gabalio, 3 suntok lang niya, knockout ang kalaban sa kanilang laban kahapon. Umiskor nga si Raymart Gabalio ng first round knockout victory kontra former interim world champion Pai Parob pagkatapos niyang makapagpatama ng solidong left hook sa katawan sa loob lang ng 32 minutes. 3 suntok nga lang ang pinakawalan ni Gabalio, tapos na ang Thailander. At dahil sa panalo, nakuha ni Gabalio ang WBO Oriental Bantamweight title. Si Nonito Donaire Sr. ang tumayong head trainer ni Gabalio dito sa laban niyang ito. Kay Nonito Donaire Jr. lang din nalasap ni Gabalio ang kanyang kaisa-isang talo. Sa ngayon, si Gabalio ang number 1 contender ng WBO, kaya maghihintay na lang siya na mag-utos ng mandatory fight ang WBO kontra current WBO Bantamweight Champion Australian fighter Jason Moloney. Samantala, isa pa nating pambato, KJ Kataraha, pinabagsak ang kalaban sa laban niya kahapon. Kahapon lang din pinabagsak ni OPBF Super Flyweight Champion KJ Kataraha ang kapwa Pinoy niyang si Jun Blaso sa round 3 at napanalunan ng kanilang laban via 8-round unanimous decision. Dahil sa panalo, undefeated pa rin si KJ Kataraha at nag-improve ang record sa 17 wins with 13 knockout at 0 loss. Samantala, itong former 3-division world champion Shakur Stevenson, peke lang ang pagretiro. Pagkatapos ngang mag-post itong si Shakur Stevenson ng kanyang pagre-retiro, 3 linggo lang ang nakalipas ay nag-anunsyo agad siya ng kanyang pagbabalik at lalaban na nga daw siya ngayong Hunyo, bagaman hindi pa niya tinutukoy kung sino ang makakalaban niya. Sabi ni Stevenson sa kanyang post sa kanyang social media account, "I can only handle what's under my control. See you in June." Kaya nagretiro itong si Stevenson ay ayon sa kanya na hindi daw niya makuha ang gusto niyang mga laban. Nag-request daw siya kasi kay Bob Arum na sina Vasily Lomachenko o Emmanuel Navarrete ang gusto niyang makalaban. Ang kaso hindi ito naibigay na Bob Arum sa kanya kasi may nakatakdang laban na ang dalawang nabanggit. Ito ngang si Vasily Lomachenko ay nakatakdang lumaban kay George Kambosos Jr. Naggaganapin sa Australia sa May 12. Paglalabanan nila ang bakanteng IBF World Light Flyweight title. At ito namang si Emmanuel Navarrete ay nakatakdang makalaban naman ang Ukrainian fighter Denis Berinchik. Ayon naman sa mga fans ay gusto lang daw ng atensyon nitong si Shakur, kaya kunwari nagretiro para pag-usapan. Si Manny Rodriguez naman ang may hawak ng record sa kanyang 24-hour retirement. Isang araw lang ang pagretiro at sumunod na araw lumabas agad sa kanyang pagre-retiro. Samantala, breaking, Raymart Gabalio versus Jason Moloney, kasado na. Dahil sa napaka-impresibong panalo ng ating pambato Raymart Gabalio kahapon kontra Thailander former interim champion Pai Parob sa pamamagitan ng 32 seconds round 1 knockout at pagiging WBO number 1 contender, ay kumasa na nga ang current WBO World Bantamweight Champion Australian fighter Jason Moloney kay Raymart Gabalio. Magaganap ang kanilang salpukan sa Perth, Australia na baluarte ni Moloney
Undercard sila ng labanan ni Vasily Lomachenko at Australian fighter George Kambosos Jr. sa May 12. Kaya nadagdagan ang mga pag-asa natin na magkaroon na ng world champion. Dahil sa ngayon ay 0 world champion tayo. Ang iba pang Pinoy na lalaban sa world championship bukod kay Remart Gabalio ay itong sinadating long time IBF Super Flyweight champion Jerwin Ancahas, RR Andales at dating WBC minimum weight champion Melvin Jerusalem na puro mga Hapon at mga kasalukuyang champion ang kanilang makakalaban. Sa kabilang banda, sino daw ang susunod sa yapak ng kanilang ama na si Manny Pacquiao? Si Jimwell ba o si Eman? Matunog nga na katanungan sa social media kung sino daw ba sa tingin natin ang susunod sa yapak ng kanilang amang si Manny Pacquiao. Ito bang si Jimwell Pacquiao na lumalaban bilang amateur boxer sa Amerika o itong si Eman Bacosa Pacquiao na may professional record na 2 wins with 2 knockout, 1 draw at walang talo? Sagot naman ng ilang boxing fans, si Eman Bacosa daw dahil kuwang-kuwa daw nito ang galawan noong nagsisimula pa lang si Manny Pacquiao. Sagot naman ng iba, pareho daw na magiging world champion sina Jimwell Pacquiao at Eman Bacosa Pacquiao. Kayo mga lods, ano sa tingin nyo? Samantala, Naoya the Monster Inoue nagpaiwatig, isusunod na niya si Casimero. Sa panayam nga ni current undisputed 122 pounds champion Naoya the Monster Inoue sa Ring Magazine, ay nabanggit ng interviewer sina John Riel Casimero, Murodjon Akhmadaliev at Sam Goodman na magandang makabakbakan ni Naoya Inoue sa kanyang pamamalagi sa 122 pounds per bantamweight division, kung saan ay tinanong ng interviewer kung sino daw ba sa mga nabanggit ang gustong makasagupan ni Inoue. Nasagot naman ni Naoya Inoue na bago daw niya labanan ang IBF mandatory challenger na Australian fighter na si Sam Goodman ay 2 pa daw munang kanyang kakalabanin. Kaya alam na, nangangamoy na nga ang minimiti nating bakbakan ng ating angas ng Pinas kontra the Monster ng Japan. Tingin nyo mga lods, sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Samantala, Canelo Alvarez versus Jermall Charlo, inaasahan na. Inaasahan na nga ang kaganapan ng bakbakan ni Canelo Alvarez at Jermall Charlo sa May 4 sa Las Vegas, USA. Ang mga boksingerong pinagpilian ni Canelo ay sina David Benavides, Jaime Munguia at Terence Crawford. Pero si Jermall Charlo nga ang napili ni Canelo Alvarez na sunod niyang kalabanin. Kaya dahil dito magkakaroon ng tsansa si Jermall Charlo na iganti ang pagkatalo ng kanyang kapatid na si Jermall Charlo. At bago daw matapos ang taong kasalukuyan ay posibleng isunod naman ni Canelo Alvarez itong si Terence Crawford. Ang huling laban ni current undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez ay kontra sa kapatid ni Jermall na si Jermell Charlo, kung saan pinabagsak ito ni Canelo nung round 7 at pinanalunan ang laban via 12 round unanimous decision noong September 30 ng nakaraang taon. At ang huling laban naman na undefeated at current WBC middleweight champion Jermall Charlo ay nito lang November 25, kung saan pinanalunan niya ang laban via 10 round unanimous decision kontra Jose Benavides Jr.